Hello. Hi. Good Yun. Hi, evening. DJ, Labuching, Ah, and DJ 22. Happy This is Independence Mr. Trevor. Day. Happy Independence Happy Day. Independence Day. Oh. Anong masasay mo sa sa 22-year-old na lalaki? Nung pinapakinggan ko kasi yung story, medyo parang bumalik din ako sa, pagkabata. When I first had my relationship, di ba, parang, syempre kapag ganyan may pregnancy scare. Although, hindi naman ganun yung nangyari na nagkaroon ng anxiety. No? So I agree. Siguro ang kailangan talaga nila dyan is professional help. Lalo na kapag may ganung nafe-feel na yung partner niya. Parang hindi enough, lalo na parang masyado silang bata Oh, to have those conversations. 21 years old pa lang yung girlfriend niya eh. Yeah, so parang to have a very deep conversation, baka hindi pa nila kayang i-handle yung ganung kaseryosong usapan. So yeah, professional help siguro talaga yung pinakakailangan nila. Okay. Ikaw ba, hindi ka professional? Ikaw ba, ilan taong ka na, Mr. Effort? 28 siya. 28. Oh, 28 ay pa-professional ka na. Professional sa, Sa ibang bagay. Yeah. katulad ng, i-share mo naman. Anong isi-share ko? Oh, may Sorry. problema ka ba? Or wala? Oh, well, actually meron. Oh, sige. Yeah. And, meron. And kaya ako napatawag din kasi I also wanted to ask for any advice. Oh, sige. Sigurado ka ba sa tinawagan mo na dito ka magpapa-advise? Hindi kay... Sana. Hindi, ano mo ba yun? Kasi- Nag-double check ka ba? Baka kay Raffy Tulfo gusto mo. May, Oo. Sigurado ka na. Huling tanong, tumawag ka ba Sigurado sa na, True oo. Confessions? Yes. Tama yes. bang na ayan? Final Sige. Okay. answer na yun. Okay. Okay, proceed. Hindi kasi, paano ko ba siya sisimulan? Sa ending. I had the relationship. I had a relationship a year ago. So tumagal kami for 1 year and 6 months. Pero ang pinaka-struggle ko, parang na-assess ko naman yung sarili ko na tuloy-tuloy lang yung buhay ko. Parang everyday may ginagawa akong bago or maganda naman yung takbo ng buhay ko. But in the back of my mind, and never ko nang kunento sa kahit na sino. Actually, this is my first time na kinikwento ko ulit to. Hindi pa rin talaga ako nakaka-move on sa ex ko, and it's already been a year and 1 month. Pero hindi naman, yung relationship namin parang hindi naman siya masasabi ng katulad ng iba na parang long term na umabot ng 10 years, 7 years, ganyan. Sa Ours inyo? was just a year and sa amin is 1 year and 6 months lang. Pero 1 year. for and the 6 first months. time, for the first time hanggang ngayon hindi pa rin ako nakaka-move on. Gaano nakatagal simula may- na naghiwalay kayo? Siguro mga 1 year and 2 months na rin. Tagal na. 1 year and 2 months, nag-break na kayo? Ganong katagal? Na ganun na kami Nahiwalay. katagal na hiwalay. Naghiwalay, yes. Okay. 1 year, 2 months And na. yung, But 1 year, 6 months ang relationship nyo? Tama? tama. Alam mo, 2 months, meron na lang 4 months, hintayin mo na lang, magtatali din yan. Makaka-move on ka, Parang baka kulang na lang ng 4 na buwan para talaga mag-balance sila. Bakit ba hindi ka Ang nakaka-move struggle ko on? Hindi, actually yun nga yung hindi ko rin mag-get sa sarili ko kasi para naman na ako, like wala naman na akong communication sa kanya kasi blinak na niya ako. Wala naman na akong nakikita na I think- mga pictures namin. I think deleted naman pinakamasakit yun eh. Yun na-block ka, kinat ka sa total communication na wala kang closure na Meron ba kayong proper closure ng iyong ex? Wala. Nag-break kami nang magkaaway kami. Like, nag-away kami. Ayun. Decide kami na kaya Mm. alam mo Di ka alam mo nabibigyan sa ng sarili, chance, gusto mo yung closure kailangan minsan eh sa ibang lalaki para
para maka-move on na, okay. Kasi yung first initial emotion na galit, hindi naman yun ang ano eh. Yun ang first initial, but hindi yung tunay na, syempre mahal mo yung girlfriend mo eh. But dahil galit ka, nauna yung sigawan, yun. Syempre, minsan may masasabi ka na ayaw mo, but ganun talaga pag mainit ulo eh. 'Di ba? Pag nag-aaway. I think gusto mo or you need closure but na-block ka na. So, ang suggestion ko, magsulat ka ng letter to your Pwede. girlfriend, to your ex ha, magsulat ka. At sabihin mo lahat ng gusto mo sabihin sa ex mo sa letter na 'yon. Tapos sunugin mo yung letter. Ay, sinunog. Oo, sunugin mo yung letter. Tapos may invisible cord lahat tayo, di ba? May sinasabi na every time we sleep with someone, may cord yan eh, na invisible cord. Igugupit mo yan. Igupit mo and tell the universe na I cut all ties with the so-and-so, yung pangalan niya. Para isabihin mo sa universe yan eh. Tapos yun, hopefully, maka-move on ka na. Sana. 1 year and 2 months na eh. Kaya nga. 1 year na. Yung, Kahit nga, nagde-date ka, naalala mo pa rin siya? Yun, actually yun nga yung struggle ko kasi parang nakailang date na ako simula na nag-break kami. Tapos parang pag medyo nagiging serious na yung dating namin, dun ko na naiisip na hindi pa ako ready, hindi pa ako naka-move on. Parang hinahanap ko pa rin yung personality and all ng ex ko sa ibang tao. Yeah. To be fair, hindi ka pa ready. Okay lang mag-date, Yeah. but hindi ka pa ready. I think as we say on the show, your feelings are valid eh. So, kapag hindi ka pa ready mag-commit, huwag ka muna mag-commit. Mag-date ka. Sabihin mo yung totoo sa mga dinedate mo, na hindi ka pa over 100%, but you're doing your best to move on. Yun lang yun. At baka si Labuching free ka ba weekends, Labuching? ba't ako kailangan? Ano lahat na lang? Para tulungan natin Hindi ako yung listener professional. natin. Hindi ako Tulungan natin professional. si Hindi ako Doc Camille Garcia na Mr. pwede sila Effort. magpunta sa clinic ko. Wala akong clinic. Wala silang pwedeng puntahan ko. Wala silang pwedeng mag-book sila sa secretary. Pag dinate Walang mo si ganon. Labuching, Mr. Effort, nako, makakalimutan mo yung ex mo. Ay, naku, wag. Oo. Lalong hindi ka Sakto, makakalimot. tagal- Yan, Simula sagad sa sakit yan. Alam mo, Mr. Effort, meron ako ikukwento sa'yo. Yung nangyayari sa'yo ngayon, yan yung nangyari sa ex ko. Feeling ko nasa parehas kayong senaryo dahil meron akong ex na feeling ko, hindi sa mayabang ako, hindi ako nag-feeling. Pero feeling ko talaga na hindi siya nakaka-move on sa akin. Well, siya naman ang nakipaghiwalay, pero yun na nga, inekis ko na siya sa buhay ko. So, meron siyang ginawa na ang tagal na. Alam ko may anak na siya ngayon. Hindi pa nanganganak. So, nung Buntis. pa lang yung Okay. girlfriend niya, nakita ko siya sa message request, yung message niya sa akin na parang, feeling ko in-out niya na lang para yung way niya para maka-move on siya. Kailangan niya lang masabi. Kasi in-unfriend ko siya pero hindi siya naka-block. So, gusto niya lang i-out, sabihin na naging magandang part ka ng buhay ko. Marami akong natutunan sa'yo. Kung anong gusto niyang sabihin. Parang Ay, ikaw ilabas niya siguro lahat. na ilabas niya. Yan. So, kahit hindi ko naman sinin, alam niya naman sa sarili niya na pwede kong masin yun kahit hindi nasisin, di ba tama? Sinend niya pa rin yun sa akin. So, sumakses naman siya. Tsaka yung feeling niya naman, sigurado ako nakaluwag-luwag yung pakiramdam niya kasi kailangan niya lang masabi. So, ngayon, mukha namang happy na sila ng kanyang girlfriend, ng anak na. Sana ay happy na sila. Oh, Mr. Effort, anong gawin? Ito. If your ex is listening, this is your chance to cast it out. We don't know if she's tuned in or watching, but maybe yung mga friends niya isend sa kanya tong video eh. If she's listening right now, what do you want to tell her? Well, if she's listening right now, and I hope the universe is doing something to, para mapakinggan niyo to. I just want to just want to tell her how thankful I am na nakilala ko siya because
really changed my life. Kahit parang sobrang amazing na despite na naghiwalay kami, ang dami niyang naituro sa akin. Kahit hindi na kami nag-uusap, nung nagsimula na naghiwalay kami, parang mas naging better akong person. Mas inayos ko yung sarili ko, mas minahal ko yung sarili ko because of our breakup. So for that, I really thank her. And thankful ako dun sa part na nung naging kami, alam ko naman talagang minahal niya ako ng kung paano niya, like kung ano yung alam niyang paraan ng pagmamahal. And I'm really sorry sa lahat din ng pagkukulang ko. You know, for dun sa 1 taon mahigit na naghiwalay kami, lagi ko sinisisi yung sarili ko kasi kung mas naging maayos lang akong partner, baka hindi nangyari to. Pero so yun, kaya sorry. And I hope you're happy yung nasan ka man yan. Yun lang yung gusto ko, sana masaya ka. Yun lang. You never wanted to visit her at her place? Mr. Effort? Hindi ko na trinay simula nung naghiwalay kami, hindi ko na trinay na bumisita ulit sa kanila kasi nga pangit yung nangyari sa amin. Okay. Noon Nag-away kami dun sa place niya. So, Medyo malala yung away niyo pala. Okay. mm, Ano dapat gawin niya, Labuching? Alam mo, Mr. Effort, yung message mo, yan na yan yung message ng ex ko. Ganyan na ganyan yung sinabi niya. Kaya naniniwala ako na makaka-move on ka na. Pero mas maganda pa rin. Kasi hindi alam ng mga viewers natin kung anong pangalan, o sino pangalan mo, kung anong totoong pangalan mo, at kung sino naman yung pinaparinggan mo. Kasi may pinagdadaanan ng katulad ng message mo, parang message din sa ex ko. So, baka hindi rin makarating sa kanya. Mas maganda i-message mo na lang sa kanya talaga ng Na-block personal. Kahit hindi niya isin, kailangan i-send mo lang. Kasi balang araw, alam mo, kahit kahit ayoko na sa'yo, bigla kang magpa-pop sa utak ko na, ay, kamusta na kaya si ganito? I-unblock kita pagdating ng panahon. Kasi makikurious ka din, kamusta na kaya tong ex kong to na hindi naka-move on? Unblock ka niya. Labuching, yung ex mo na yun, ilang years bago nag-send ng message na nag-break kayo, let's say? 2 years? 2 years ata. So after 2, Matagal na. 1 year, 2 months na kayo Hindi, break. lagpas ata. 3 So, years, 2-3 years pa. Mga ganun. So, mag-send ka na. mag-send, basta i-send mo lang. Oh. Tapos, Email. sa Wala ka bang email? Kasi mahilig ako sa email eh. Ayun. actually, meron akong, yun yung last resort ko, yung email address. Sa tingin mo, mababasa Isang niya araw ko yun? na rin iniisip. Yung tao hindi man nagbabago ng email eh. Phone Oo, number, lalo na pag work. binablock ka. Facebook, binablock ka. Instagram, binablock ka. Ano pa? Sa WhatsApp, binablock ka. Telegram, pwede ka i-block. Ang email, bihira ka i-block sa email eh. Di ba? Marireceive niya yung email mo. Yeah. Yun nga talaga ang pinaka-last resort ko, which is pinag-iisipan ko lang may lahat na sasabihin ko. Yun. Basta yun ang mapapayo namin sa'yo. Final advice, kailangan masabi mo lang, kahit hindi harap-harapan, kahit hindi ka sure na makakarating sa kanya, Send mo na kailangan yan. mo lang i-out yan, okay? Or kung Ilabas gusto mo mo, i-send mo si Labuching sa bahay ng girlfriend mo. Messenger. Parang dating panahon. Ikaw yung Telegram. Ito kanina pa ako inuutusan ito. Gusto kong gawing clinic, tapos ngayon naman gusto akong gawing mensahero. Ganyan kami. All the way. Helping our viewers and listeners. Helpin ng our viewers, pero ako lang yung pinagsasangkalan. Tapos ikaw matutulog ka kasi mamayang gabi, magigimik ka na naman. Ayun, Mr. Effort, yun lang talagang gagawin mo. Try mo lang pero hindi ako sure, pero try mo lang. Wala namang mawawala sa'yo kung magtatry kang mag-send ng message sa kanya. Email yan, miski asaan mo pa yan, basta iparating mo Thank yung you. nasa loob mo para makamove on ka na rin kasi 1 year and 2 months na rin. Okay? Good luck sa'yo, Mr. Effort. Salamat sa effort Thank you. mong tumawag dito. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. At mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
bisitahan ang aming website sa truefm.ph. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.